umaga sa Pinas at magandang gabi sa buong mundo. Rolis TV, AKA mga kadalig sa mga Rolis TV sa kilalang ito na patungo sa kataan. Samahin ko ng dulo. Maraming salamat po. God bless. Magandang araw sa Pinas at magandang gabi sa anumang sulok ng mundo. Clodis TV, aka Derek Ramsey ng Bulacan, mga kaderek. Samahan niyo po muli si Clodis TV sa pagpapatuloy po ng El Filibusterismo. At tayo po ay susundan na po natin yung nahinto po natin sa kabanata ika-4 sa kabesang talis. Lumakad ang anak at ang tanging balitang natanggap ay ginupitan na siya ng buhok at natutulog sa ilalim ng isang kareta. Makaraan ng 6 na buwan ay may nagsabing nakita raw si Tano na isinakay sa bapor patungong Carolinas. May nagsasabi naman na tila nakita siyang nakasuot ng Guardia Civil. Guardia Civil na si Tano? Sus Mariosep, si Tano na napakabuti at napakabait ang wika ng ilan. May ilan na araw na hindi minati ng ingkong si Talis. Si Huli ay nagkasakit. Hindi tumulo ni isang patak na luha si Kabesang Talis. 2 araw na hindi siya umalis ng bahay. Nang ikatlong araw muli siyang lumabas, napasan ang kanyang baril. Natakot ang mga praile nang mabalita ang pinagbantaan sila ni Kabesang Talis. Dahil dito ay nanaog ang isang utos ng Kapitang General na nagbabawal ng paggamit ng baril, kaya't pinasamsam na lahat. Binigyan ni Kabesang Talis ang kanyang baril, ngunit patuloy siya ng pagbabantay at dala-dala niya ang isang gulok. Ano ang magagawa mo sa gulok na iyan? May baril ang mga tulisan, ang sabi ni Tandang Selo. Kailangan kong bantayan ang aking pananim sapagkat ang bawat tubo roon ay isang buto ang aking asawa. Inalisan siya ng gulok dahil napakahaba. Ang ginawa naman ay kinuha ang tandang palakol ng kanyang ama at pasampasan. Nagpatuloy sa nakapangilabot na paglakad. Sa tuwing alis siya ng bahay ay natatakat si Huli at si Tandang Selo. Titindig si Huli sa panahi, gagawa ng mga panata sa mga santo at magdarasal ng mga nobena. Hindi matumpak ng matanda ang paggawa ng walis, kaya't nais na niyang bumalik na lamang sa gubat at mga aso. Nangyari ang kanilang kinatatakutan. Dinukot si Kabesang Talis ng mga tulisan. Pinatutubos ito ng 500 piso. Ayon sa mga tulisan, kung may mga nababayad siya sa mga hukom at mga abogado ay dapat din siyang magkaroon ng maibibigay sa mga sawing palad at mga pinag-uusig. Ang balita ay nakaliligalig sa lahat, lalo na ng mabatid na lulusubin ng mga kawal ang mga tulisan. Kapag nagkaroon ng labanan, bihag ang unang masasawi. Hindi makakibo ang matanda at ang apo ay takot na takot at hindi makapagsalita. Halos mabaliw ang dalawa. Si Tandang Selo ay hindi mapalagay. Si Huli ay humingi ng tulong sa kanyang imahen. Paulit-ulit na binilang ang kanyang salapi, ngunit ang kanyang 200 piso ay hindi dumarami. Walang ano-ano ay nagbihis, kinuha ang kanyang mga alahas. Nais ni Huli na ipagbiling lahat ang kanyang mga alahas maliban sa isang relikaryong ginto na may brilyante at esmeralda na bigay sa kanya ni Basilio. Ang relikaryong ginto na iyon ay may kasaysayan. Ibinigay iyon ng mukhang anak ni Kapitang Tiago sa isang kretongin. Ipinagkaloob naman ito ni Basilio bilang handog sa pagkakagamot sa kanya. Dahil diyan, kaya hindi ito maipagbili ni Huli. Madaling naipagbili ni Huli sa pinakamayaman niyang kapitbahay ang mga suklay at hikaw pati na ang kanyang rosaryo. Naragdagan ang pera niya ng 50 piso, kulang pa rin ng 250 piso. Maaring isang lang ang relikaryong ginto, ngunit napailing si Huli. Ipinayo ng isang kapitbahay na ipagbili
ang mga bagay-bagay na sinang-ayunan ni Tandang Selo dahil sa ibig niyang bumalik sa gubat upang makapangahoy na muling gaya nung una. Dadapwat ang wika ni Hermano Bali ay hindi iyon maaari sapagkat wala ang tunay na may bahay. Minsan ay pinagbilhan ko ng isang tapis ng asawa ng hukom sa halagang piso. Walang ano-anong sinabi ng asawa na wala raw kabuluhan ang bilihan sapagkat hindi niya ito alam. Binawi ang tapis hanggang ngayon ay hindi isinasauli ang piso. Kaya naman hindi ko siya binabayaran kung siya'y nanalo sa panggigi. Sa gayon paraan ay nasingil ko rin siya ng 12 kwalta. Kaya ako nagsusugal ay dahil diyan. Hindi ko mapapayagang hindi ako bayaran ng taong may utang sa akin. Hindi ba alam huli kung anong maaari mong gawin? Isang lamo ang 25 piso ang bahay. Isang lang babayaran kung mananalo sa usapin. Ito yata ang pinamabuting gawin. Kaya't binalak niyang isagawa noon din. Sinamahan siya ni Hermana Bali sa mayayaman sa Tiani. Ngunit ni isa man ay di sang-ayon sa kasunduan. Nakatagpo rin sila ng matandang may loob sa Diyos, naawa sa kanya at nagpahiram ng kwaltang kailangan sa kasunduang maninilbihan si Huli sa kanya hanggang sa mabayaran ang utang. Si Huli ay wala namang maraming gawain kundi mananahi, magdasal, samahan siya magsimba at magkulasyon paminsan-minsan patungkol sa kanya. Lumuluhang tinanggap ni Huli ang kwalta at nangakong kinabukasan, araw ng Pasko ay sisimulan ang kanyang paninilbihan. Nang matalos na matanda ang gayong kasunduan na naghoy itong parang bata. Di yata't ang kanyang apo na ayaw man lamang nilang na initan ng araw upang hindi masunog ang balat, mga daliring hubog, kandila at mapupulang sakong ang batang pinakamaganda sa kanilang puok ay maging sa buong bayan. Hinaharana at kinakantahan ng maraming binata ang bugtong niyang apo, ang tanging aliw ng malabo niyang mata, ang napapangarap niyang nakasaya ng mahaba at nagsasalita ng Kastila. Nakatayo na matuwid at nagpaspas ng pamipay na may pinta tulad ng isang mayaman ay papasok na alila, kagagalitan at mumurahin, makakatulog kahit isa ang sulok at magigising ng kahit papaano. Umiyak ng umiyak ang matanda at binalak na magdikti o magpakamatay sa gutom. Kung aalis ka, ang sabi ng matanda, babalik na ako sa gubat at hindi na muling tutungtong sa bayan. Nagpaliwanag si Huli at sinabing kailangang makabalik ang kanyang ama at kapag nanalo sila sa usapin ay matutubos siya sa pagkakaalila. Naging malungkot ang gabi, hindi sila makakain. Ang matanda ay ayaw mahiga at magdamag na nakaupo sa sulok. Naisip ni Huli ang naging kapalaran nila. Pinipigil niyang umiyak at baka marinig ng matanda. Bukas, araw ng Pasko, ay maninilbihan na siya. Ito rin ang araw na pagdating ni Basilio buhat sa Manila. Dumadalaw ito sa kanya at may dalang pasalubong. Dapat lang kalimutan ang pag-ibig na ito. Si Basilio ay magiging manggagamot na at hindi maaaring mag-asawa ng maralita. Malalaman din niyang pinili ko pa ang masanla ako kaysa masanla ang relikaryong ginto na bigay niya sa akin. Ito ang makapagsasabing maaaring makakita ng 250 piso. Ang araw ay maaaring hindi na sumikat at ang umaga ay di dumating hanggang sa manalo sila sa usapin at si Basilio ay maaaring makapulot ng busing puno ng ginto. Maaaring ang mga tulisan ang magdala ng ginto o di kaya'y tulungan siya ni Pari Camora na laging nanunukso sa kanya. Ang isip niya kaya nakatulog. Mga kaderek, dito po natin tatapusin ang ating kwento sa pamagat na Kabisang Tales sa ika-4 na kabanata ng El Filibusterismo.
Mga kadirik, tayo po ay papunta sa Bataan at medyo maulan po kaya maraming salamat po sa pagsama nyo lagi sa aking video. Isang mapagpalang araw po sa Pilipinas at magandang gabi sa man sulok ng mundo. Mag-iingat po kayong lagi. Huwag niyo pong pababayaan ang inyong kalusugan. Unahin po nating magdasal. Maraming salamat po. God bless. Makinig sa mga kanta't tula, naghahatid ng kawang gawa. Cloris TV, Cloris TV, Cloris TV. Cloris TV, Cloris TV, Cloris TV. Manood kayo at matuwa sa mga kwentong may aral. Makinig sa mga kanta't tula, naghahatid ng kawang gawa. Cloris TV, Cloris TV, Cloris TV. Cloris TV, Cloris TV, Cloris TV. Manood kayo at matuwa sa mga kwentong may aral. Makinig sa mga kanta't tula, naghahatid ng kawang gawa. Cloris TV, Cloris TV, Cloris TV. Cloris TV, Cloris TV, Cloris TV. Manood kayo at matuwa sa mga kwentong may aral. Makinig sa mga kanta't tula, naghahatid ng kawang gawa. Cloris TV, Cloris TV. Wala na, finish na.